kabutihang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigaysa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Merkulis tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Hesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Sama rin natin sa ating intensyon ang kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, si Propeta Jeremias ay naglilingkod sa Panginoon. Ngunit ang kanyang mga kalaban na ayaw tatanggap sa kalooban ng Diyos ay nagbabalak ng masama para sa kanya. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang tunay na paglilingkod ay hindi yung nasa kaliwa at kanan ka sa Panginoon, bagkus na handang mag-alay ng buhay para sa lahat upang maglingkod. Hindi ang pakay paglingkuran, pero maglingkod. Mga kapatid, kuminsan sa buhay natin ay hindi natin napahalagahan ang paglilingkod, ang ating pakikitungo sa ating Panginoong Diyos at ang ating pamamaraan na pakikitungo sa kapwa-tao. At dahil sa ating karapukan at kahinaan tayo nagkasala, kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagiin mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal na natin siya at huwag na natin pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghahanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap
sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aki, pakamtan. Ikaw ang aking Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Ang kanilang balak, ako'y manginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtanggol mo at umusig sa sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Ang sabi ng poong mahal sa daigdig, ako'y ilaw kapag ako ay sinundan. Ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang nasadaan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hintel. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Anong ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalaman ang iyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo sa kupa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kupa ng hirap ko ay mainom nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo
sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. At pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo, na mga pinuno ng mga hintel ay naghahari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na 2 linggo ng Kwarisma o 4 na po na araw na paghanda para sa pagkabuhay muli ng ating Pong Isus Nazareno. Ang ating pong tema o paksa ay maglingkod. Ang maglingkod, ayon pa sa mga Hebreo, ay meron pong 3 klase. Abad, na maglingkod pero ito rin ay mag-alay ng panahon para sa Diyos. Masyarit, na ordinaryo na paglingkod, at lapwisya. Sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit na salita sa ating Ebanghelyo sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 17 hanggang 28, sa versikulo 28, ang ginagamit po na salita ay ang diakonia. Kaya sinasabi ng ating Panginoon na parito siya, diakonisay, at hindi lang yon, sikin auto litron. Litron, ibig sabihin ay pangtubos ang kanyang buhay. Sikin ay kaluluwa o buhay. Kaya nga sa Latin ay nakasulat, ministrari et dari animam suam, redemptionem pro multis. Ang paglilingkod at ang pagbigay ng kanyang kaluluwa para sa katapusan ng karamihan. Kaya kung tingnan natin ang ating mga pagbasa, ang una pong pagbasa natin ay mula sa aklat ng propita ni Propita Jeremias, Kapitulo 18 hanggang 20, na sa lahat ng kanyang ginagawa na kabutihan, na siya ay nagtuturo tungkol sa salita ng Diyos at kung paano babalik sa Diyos ang mga tao, ay pinahamak pa ang kanyang buhay. Maraming banta sa kanyang buhay. Isasakdal siya, pahihirapan siya, dahil ang lahat ng gumagawa ng mabuti, o dili kaya maglingkod para sa kabutihan ng lahat, ay laging pakialaman ng mga namumuno, at ang lahat ng taong may interes sa pamumuno, ipahamak ang lahat ng gumagawa ng mabuti. Kaya ang batayan lang sa paglilingkod, hindi yung kung ano ang makukuha mo sa paglilingkod. Bagkus na ito ay tugon. Tugon sa Diyos. Dahil sabi ng ating Salmo 30 sa versikulo 17, na ang pag-ibig ng Diyos ay walang maliw. Kaya walang maliw ay tayo'y maglilingkod. Pero dumulog tayo na sana'y sagipin ang lahat ng buhay natin sa mga banta at sa mga kahirapan dahil sa paglilingkod. Hindi po madali ang paglilingkod.
Akala ng mga apostol ay ang paglilingkod ay magdala ng isang luklukan na kakaiba o dili kaya espesyal o natatanging luklukan o natatanging posisyon. Kaya noong naglalakad sila, sinasabi ng Panginoon, panahon na siya ay mag-alay ng kanyang buhay dahil siya ay dakpin, siya ay pahirapan, siya ay patayin. Pero sa ikatlong araw, siya ay mabuhay muli. Kaagad, itong ina ni Santiago at ni Juan ay lumapit sa ating Panginoon at hiningi, pwede ba na yung anak ko ay maging right hand mo o nasa liphan ang isa o uupo sa kaliwa at sa kanan mo sa iyong paghahari. Sinasabi ng Panginoon na ang paghahari niya ay hindi yung pagkaroon ng kapangyarihan sa mundo, bagkus pag-alay sa buhay, siya'y mamatay. Kaya tinanong niya kung handa ba silang tatanggap ng kupa ng paghihirap. Ang kupa ng paghihirap ay isang masimbolo na aksyon gaya ng mga dakilang tao na kung sila'y mamatay, pinainom sila ng lason. Kaya ang lason na ilagay sa kupa, yun yung sakripisyo nila. Kaya yun ang tinatanong ng Panginoon na ito'y masimbolo na salita. Ang ibig sabihin, kung siya ay patayin, kung siya'y ipako sa krus, handa rin ang mga apostol na mag-alay ng buhay, ipako man sila sa krus. At ang sabi nila, handa sila. Kaya sabi ng Panginoon, kayo nga ay makainom sa kupa ng paghihirap. Pero ang pag-upo sa kanan at sa kaliwa niya, yan po ay nakalaan na inihanda na ng Diyos na Ama. Kaya ang lahat ay nagkaroon ngayon ng pagkainggit at sila ay nagalit sa magkapatid. Kung minsan, dahil sa mga ninanais natin na mapunta sa isang magandang posisyon, ay kung ano ang ating mga ginagamit. At kung minsan, ang mga negatibo na emosyon ay nangyari sa buhay. Kaya dapat tingnan po natin na ang paglilingkod ay kusang loob. Ang paglilingkod ay handang mag-alay ng buhay para sa kabutihan, para sa kapayapaan, para sa kaligtasan, o para sa tunay na pagbigay ng narapat at dapat sa isang tao upang ang isang tao ay magkaroon ng dignidad bilang tao. Hindi para sa kung ano na interest. Hindi sa kung ano na hinahangad. Hindi sa kung ano na mga kayamanan o dili katanyagan o dili kaya kung ano man ang may hatid sa buhay ang dapat tingnan ng tao sa paglilingkod. Ang paglilingkod ay isang pag-alay ng buhay. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, wala nang pinakadakilang pag-ibig pa liban sa mag-alay ng kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Ang paglilingkod na may pag-ibig ay mag-alay ng buhay. Ibig sabihin dito, handang maghihirap, handang papasan ng cross, handang mag-alay sa buhay, makapaglingkod lang. Kaya, kung minsan, dapat nating tingnan na ang ating Panginoon ay tumatawag sa atin, gaano ba kadikalidad ang iyong pag-alay ng iyong panahon, ng iyong kakayahan, na mga biyayang material na sa buhay mo, para sa Panginoon. Yun ang dapat nating tingnan. Hindi kung ano ang ating mapapala. Kasi kung minsan ang tanong, maglingkod ka dyan, anong mapapala mo? Hindi ang ating mapapala. Bagkus kung ano
ang dapat sa buhay natin. Kaya kung tayo maglilingkod, ito yung ating pagsukli, ang ating pagtugon sa Panginoon na umibig at nagmamahal sa atin. Kaya ito yung pagpapahayag ng pagmamahal sa Kanya. Hindi tayo humihingi, hindi tayo maasa ng mga biyaya. Paglilingkod lang. Yung gustong maglingkod ng Panginoon ng tunay na may pag-ibig, pumalakpak ng malakas, at ito ay papahayag natin, handa tayong maglingkod sa Panginoon dahil walang maliw ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Dapat lang tayong maglingkod sa Kanya. At sa ating paglilingkod, buong puso na paglilingkod, may pagmamahal, may pagpapahayag ng pananalig at panampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, buong buo ang ating paglilingkod sapagkat minamahal tayo ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, at bibigyan tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang sa isip natin ang salita ni Jesus na ang pinakadakila ay ang naglilingkod, manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Ang mga may sakit, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa ay maaaring maging isang biyaya kung ito ay tinitiis bilang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga tunay na lingkod. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming makapaglingkuran ng isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Hingin namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming inihain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran
sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparinto na yung marapat ni kay aming pasalamatan sa pagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa bubaka sakali mong kami bubuti, sinugo mo si Kristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng anak ang iyong kalooban na ang apit duka ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong ihandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa'y lagi kaming makasunod. Kay kisa namang si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritong banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasali siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Malabirhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
Amen. Sa tagubilin na managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o na lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mong kami magsasalo-salo sa piging ng muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong narito sa loob at kayong naugnay sa iba't ibang social media platform, post-posting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong mga panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbibigay ng tulong sa Quiapo Church o pamakatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno.
Palakpakan po natin ang lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito at lahat ng naugnay sa atin. Naway ang ating paglilingkod sa Diyos ay mabiyayaan ng Panginoon. Ang paglilingkod ay napakahalaga para sa ating buhay. Pero kinakailangan ang paglilingkod ay may puso o may pagmamahal. Ayon pa ni Santa Teresita del Niño Jesus, gaano man kaordinaryo ang iyong ginagawa, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Naway ang ating paglilingkod sa Diyos ay buong puso at ang lahat ng ating ginagawa sa buhay ay may pagmamahal. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay na babasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kilinganangkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangako sa binyag, na ikaw ay kaibigan at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.